pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog na kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahai inilahad ng ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawin dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Lalo tigit, ngayon ay atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan o solemnity, mataas na antas ng pagdiriwang pagdating sa ating liturhiya, ang kabanal-banalang katawan at dugo
ni Kristo o Corpus Christi. Sabihin nyo nga po, Corpus Christi. So, corpus, body, katawan, Christi, Kristo. Katawan ni Kristo na madalas nating naririnig kapag kayo po ay nagsisimba at ibinibigay sa oras ng komunyon, katawan ni Kristo. At tayo po ay sumasagot ng Amen. Ibig sabihin, sumasang-ayon tayo nang matatanggap mo ang ibinibigay sa iyo, walang iba kundi ang mismong katawan ni Kristo. Ang pagdiriwang na ito ay ipinag-utos ng simbahan noong panahon o taong 1264. Di ko alam kung may nabuhay na ba sa inyo, no? Pero 1264, wala pa tayo dito sa mundong ito, ay ginugunita na itong pagdiriwang na kada taon pinapaalalahanan ng mga tao sa kahalagahan na idudulot ng Eukaristiya sa buhay ng bawat Kristiyano, sa buhay ng bawat miyembro ng simbahang Katolika. Kasi sa atin lang pong pananampalataya, sa mga Katoliko lang, tayo po ay nananampalataya sa tunay na presensya o real presence ng Panginoon sa tinapay. Kaya yung iba po, bawa, ngayon, tinapay lang po ito, ordinaryong tinapay, pero pagkatapos ng consecration, kapag nagdarasal na tayo, habang kayo ay nakaluhod, yung pari ay tatawagin o magdadasal sa Espiritu Santo, lulukuban niya ito, at ito po ay hindi na magiging basta tinapay na lang, kundi real presence, nandyan na, at ito mismo ang katawan ni Kristo. Malinaw po ba? Yan. Kaya katulad na maraming Katoliko noon, kahit pari po, kasi yung isa sa mga tinatawag nating Eucharistic miracle, yung isang pari doon sa Italia, hindi siya naniniwala sa real presence. Meron po mga simbahan, halimbawa, mga Protestant church, meron silang Eucharist. Pero para sa kanila, yung real presence, dun lang sa celebration. Pagkatapos nun, wala na. Sa atin, kapag na-consecrate ito, kaya meron tayong tabernacle. Ano man ang matitira, dahil yan ay sagradong katawan na ni Kristo, kaya inilalagak siya doon. Hindi nawawala, hindi natatapos, o hindi nag-e-expire. Basta na-consecrate ito, yan po ay dapat nating ituring at dapat nating ingatan. Kaya nga, kapag tumatanggap kayo sa kamay, titiyakin po ninyo na wala kahit kapiranggot na maiiwan sa kamay at matatapon sa sahig. Ganon kahalaga ang tinapay na ito kapag ibinibigay na sa atin. Ngayon, mabalik po ako dun sa isang miracle na nangyari. Meron pong isang pari noon, hindi siya naniniwala sa real presence. Nagdududa siya kung ito ba talaga ay nagiging katawan ni Kristo. Kaya ibinigay sa kanya yung karanasan na habang siya po ay nagko-consecrate o tinataas ang katawan, yung tinapay, dumaloy ang dugo at ito mismo ay naging laman. At ayon sa mga siyentipiko ng kanilang suriin, yung katotohanan na nangyari, yung laman na kanilang na-examine ay laman na nagmumula doon sa bahagi ng puso ng isang tao. At kung mabigyan kayo ng pagkakataon, makapunta kayo doon sa bansa, doon sa Italy, naroroon pa rin yung tinapay na naging laman. At yon ay si Kristo. So, kung mabigyan po kayo ng pagkakataon, Pero sa ngayon, dahil sa pagdiriwang na ito, muli pinapaalalahanan tayo na anong maidudulot nito sa iyo? Anong maidudulot nito sa atin?
Kasi mahirap po na kapag umaating ka ng misa, tapos hindi ka tatanggap ng katawan ni Kristo, anong pag-iinarte yan? Pag nandito ka, hindi ka i-discriminate. Pag nandito ka, hindi ka sasabihan ni Kristo, ito lang ang magkukumunyon, ito hindi. Siya lang, ikaw hindi. Walang ganon. Ang pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili ay para sa lahat. Lalo tigit sa mga makasalanan. Kasi kung sino pang mas makasalanan, yan ang higit na nangangailangang kumain. Kaya tayo kumakain linggo-linggo. Kaya tayo kumakain sa tuwing dumadalo sa misa nang sa ganon ay mapalakas tayo dahil matindi ang laban natin. Hindi kung gutom ka, kung wala kang katawan ni Kristo, panghihinaan ka din. Pakisabi nga ulit sa katabi, kumain ka. Di ba? Kumain ka. At kung sa literal na pagkain natin, kung anong madalas mong kainin, yun ang magiging ikaw. Sino may mga gout dito? Sino may mga arthritis? May kidney problem? Diba dahil yan sa mga kinakain natin? Sino may mga diabetic dito? Dahil yan sa mga kinain natin, nag-accumulate, naipon ng ipon, kasi yun yung madalas mong kainin. Ngayon, pinagbabawal na sa iyo. So, katulad nun, kung madalas mong kainin ito, at anong sabi ni Kristo, ang kumakain ng aking laman, ano ang mapapala niya? Buhay na walang hanggan. So, kung dadalasan mo ang pagkain nito, lalakas ka, kakayanin mong maglakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Pero kung sasanayin mo din tumanggi ng tumanggi, paano tayo niyan? Ito ang access natin para makapasok sa langit, para mas maging malakas tayo. Kaya dalas-dalasan nyo, lalo na kayo na mga naririto, di ba? Nandyan ka na eh. Uupo ka lang. Tinatawag ka na nga ni Kristo para ibigay ang kanyang katawan, tapos mag-iinarte ka pa, hindi ako karapat-dapat eh. Kasi makasalanan ako. Kaya ako ba karapat-dapat? Meron ba dito sa altar, kahit pare na magsasabing, ako ang karapat-dapat lang, kami lang? Wala. So lahat tayo, lahat tayo inaanyayahan. Maswerte na nga kayo na nandito. Yung mga nasa online, hindi sila nakakapag 100% participate kasi hindi sila nakakatanggap ng komunyon. Hinahangad nga nila na sa how I wish nandyan ako na nakaupo. Kaya na nasa camera eh. Kasi doon sa mga bansa kung saan sila naroroon, malayo ang simbahan o kaya naman walang misa. Kaya inaasam, di ba? Minsan maganda rin maranasan ulit yung nagkakaroon tayo ng lockdown, di ba? Nung COVID na talagang marami yung excited at uhaw na makatanggap ng katawan ni Kristo. Kailangan pa ba natin ulit maramdaman yon o maranasan bago natin hanap-hanapin? Pero sana nga po, no? Sa isang linggo, hanap-hanapin mo ang katawan ni Kristo. Hanap-hanapin natin at masabi nawa natin, hindi kompleto ang linggo natin kapag hindi tayo nakakatanggap o nakakakain ng pagkaing ibinibigay ni Kristo, ang sarili din niyang katawan, para sa ating kaligtasan. Amen.